At sa pagpapatuloy ng ating recap, naalala ni Zenos ang panahon noong siya ay kasapi ng kilalang Golden Phoenix na naging isa sa pinakamalakas na adventure party sa buong kaharian. Isang araw ay sinabi ng pinuno ng party na si Eston kay Zenos na ayaw na nila ng isang mahirap na nakatira sa slums sa kanilang grupo. Binigyan siya ni Eston ng isang gintong barya bilang bayad sa pagpapaalis sa kanya. Binanggit pa ni Ann na wala namang silbi si Zenos at mas mabuti raw na wala siya sa grupo at naguguluhan si Zenos dahil malakas siyang manggagamot at matagal na siyang tumutulong sa party mula nang mabuo ito. Pero pinagtawanan lang siya ni Eston at ipinaliwanag na isa lang siyang mahirap na nag-aral ng sarili at wala namang opisyal na lisensya bilang healer, kaya wala siyang kwenta na tinitigan ni Zenos si Eston at sinabi na akala niya ay magkaibigan sila. Pero tinawanan lang siya ng mga kasama ni Eston at nilalait siya at binabanggit na isa lang siyang meat shield para sa kanila at wala nang iba pa. Sabi ni Ann na ngayong sila na ang pinakamalakas na party sa kaharian ay para na silang mga sikat na tao, at hindi raw magandang tignan na may mahirap na kasamang tulad niya sa grupo ng mga aristokratang maharlika. Idinagdag pa ni Ann na sapat na raw ang gintong barya para makaalis siya kahit saan at huwag na raw siyang magsalita tungkol sa pagiging bahagi niya ng party nila. Napagtanto ni Zenos na binibigyan siya ng pera para manahimik, kaya tumayo siya at umalis ng silid habang iniisip kung ano na ang gagawin niya sa buhay niya ngayon at habang pag-alagala siya, bigla niyang narinig ang ingay ng isang taong nahihirapan at agad niya itong pinuntahan para alamin. Nakita niya ang isang lalaki at isang babae na pilit pinapakalma ang isang elf na alipin para maibenta ito sa isang pangit na maharlika. Lumaban ang alipin na elf at nagtangkang tumakas kaya pinapana siya ng lalaki sa binti at nilapitan siya ng lalaki at hinawakan sa kwelyo, pero matapang ang elf at kinagat ang kamay ng lalaki na lalo tuloy itong nagalit. Kumuha ito ng isang patalim at sinaksak ang elf sa tiyan at nainis ang babae at tinawag si Zenos na tanga dahil sinira raw nito ang paninda nila. Pinanood lang ni Zenos ang pagtatalo nila habang nakahandusay sa isang lawa ng dugo ang alipin na elf, nagpa siya siyang mabilis na makialam. Inalok niya sila ng gintong barya kapalit ng alipin na elf at agad itong tinanggap ng babae dahil akala nila ay mamamatay na rin ang elf. Mabilis na nawala ang dalawa sa dilim habang si Zenos ay nagsimulang suriin ang sugat ng babae. Akala ng slave girl na patay na siya pero dahil si Zenos ay isang kahangahangang manggagamot, mabilis niyang pinagaling ang elf hanggang sa bumalik ito sa kumpletong kalusugan. Gulat na gulat ang slave girl dahil hindi man lang niya naramdaman ang paghilom ng sugat niya at nagpasalamat siya kay Zenos sa kanyang tulong. Nagpakilala siya bilang Lily at agad na nag-alala tungkol sa gintong barya na ginastos ni Zenos para bilhin siya. Napansin ito ni Zenos at sinabi niya kay Lily na huwag na siyang mag-alala dahil wala naman iyon sa kanya. Ang totoo ay hindi rin niya gustong manatili ang barya na galing pa sa isang katulad ni Eston. Tinanong ni Lily kung sikat na manggagamot ba si Zenos pero sagot niya ay isa lamang siyang walang pangalan na hindi pa nga lisensyado bilang healer. Tinanong niya si Lily kung saan ito nakatira, pero sumagot si Lily na siya ay gutom at walang tirahan. Nagpa siya si Zenos na kupkupan siya at dinala ito sa isang maliit na tavern at bumili siya ng mas maayos na damit at mainit na pagkain para kay Lily. Habang gutom na kumakain si Lily at tinanong niya si Zenos kung hindi ba siya kakain. Sumagot siya na hindi siya gutom pero ang totoo wala na siyang pera para bumili ng pagkain. Habang iniisip niya kung paano makakahanap ng trabaho ay pumasok sa tavern ang isang lalaki na mukhang isang lizardman at humingi ng tubig. Umupo ito sa isang upuan at habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang braso na may butas na parang tama ng bala. Nilapitan siya ni Zenos at sinuri ang kanyang sugat sabay sabing wala itong dapat ipag-alala dahil gasgas lang iyon. Akala ng lizardman na kung sino si Zenos pero bago pa siya makapagsalita at tinaas na ni Zenos ang kanyang mga kamay at nagsimula ng healing spell na agad na nagpagaling sa sugat ng lizardman. Nagulat ang lizard boy pero natuwa rin siya kaya't agad niyang inabutan si Zenos ng kaunting pera bago umalis sa tavern. Medyo naguluhan si Zenos dahil iyon ang unang beses na binayaran siya para sa pagpapagaling ng isang tao. Sabi ni Lily na normal lang naman iyon dahil karaniwan ng naniningil ng bayad ang mga healer, napagpasyahan ni Zenos na simula ngayon ay mamumuhay siya sa ganitong paraan at magbubukas ng sarili niyang clinic. Ang problema lang dahil galing siya sa slums ay halos imposible para sa kanya na kumuha ng legal na lisensya, ibig sabihin ay kailangan niyang maging isang underground healer na ilegal ang operasyon. Mukhang masaya naman si Lily sa desisyon niya at nangakong tutulungan siya habang buhay.
Ayaw sanang idamay ni Zenos ang isang batang katulad ni Lily sa ilegal na gawain pero dahil ayaw din niyang iwanan ito, pumayag siyang isama muna siya. Dinala niya si Lily sa isang abandonadong bahagi ng bayan kung saan karamihan sa mga bahay ay sira-sira at walang ibang tao sa paligid. Tinanong ni Lily kung bakit sila nasa ganoong lugar at sagot ni Zenos na kailangan nilang lumayo sa sentro ng bayan para hindi sila mahalata. Sinabi niya na naghahanap siya ng matinong bahay na maaari nilang tawaging tahanan. Sa wakas ay nakakita sila ng bahay na hindi naman ganoon kasama ang kalagayan at sinimulan ni Zenos ang pag-iinspeksyon sa buong bahay. Kahit medyo wasak na ito ay masaya na siya dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng bubong sa kanyang ulo na isang bagay na hindi niya naranasan noong nasa dati pa siyang party. Ginamit naman ni Lily ang kanyang light magic para maliwanagan ang paligid habang sinusuri ni Zenos ang bawat sulok. Habang nag-iinspeksyon sila ay bigla silang nakasalubong ng isang wraith na walang iba kundi si Carmela mismo. Agad na nagtago si Lily sa likod ni Zenos at iniisip na ito na ang kanilang katapusan dahil ang mga wraith ay kilala bilang pinakamalalakas na undead monsters na may tinatawag na touch of death. Ngumiti si Carmela nang makakita ng mga sariwang biktima na kusang pumasok sa kanyang palasyo at agad siyang nagpasya na umatake, pero kalmado lang si Zenos at nagcast ng healing magic, na agad na nagpa-disappear sa mga braso ni Carmela. Nagulat si Carmela na may isang tao na lumalaban sa kanya, habang si Lily naman ay nakatingin kay Zenos nang may pagtataka, tinatanong kung paano niya nagagawang lumaban sa isang wraith. Naguguluhan si Zenos at sinabing hindi naman niya nakikitang malaking bagay iyon dahil nakalaban na raw siya ng daan-daang wraith noon. Lumalabas na sa tuwing gusto ni Ann na malibang ay pinapadala niya si Zenos sa pinakamalalalim na dungeon kung saan pinilit siyang lumaban sa mga wraith, doon niya natutunan na mahina pala ang mga wraith sa kanyang healing magic. Balik sa kasalukuyan ay humingi ng paumanhin si Zenos kay Carmela pero binanggit niyang gusto lang naman niyang manatili doon at sisikapin niyang hindi siya istorbohin. Muling umatake si Carmela pero madali siyang naitaboy ni Zenos. Nainis si Carmela dahil siya ang reyna ng mga wraith at wala pang tao na naglakas loob na harapin siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumawag siya ng maliit na hukbo ng mga wraith para labanan si Zenos, pero masyadong malakas si Zenos para sa kanila at nagcast siya ng high heal na agad nagpuksa sa lahat ng mga mababang level na wraith kaya't naiwan si Carmela na nag-iisa. Muling humingi ng paumanhin si Zenos sa kanyang pagpasok at nagtanong kung maaari siyang makahingi ng kahit isang silid para magbukas ng kanyang cleanup. Napagtanto ni Carmela na kakaiba si Zenos kaya pumayag siyang ibahagi ang espasyo, pero iginiit niyang ang ikalawang palapag ay kanyang pribadong lugar at bago siya biglang naglaho, lumipas ang ilang araw at unti-unti nang naging mukhang isang klinik ang kanilang silid habang inaayos nila ang mga huling detalye. Tinanong ni Lily kung kailangan ba nilang mag-anunsyo pero sinabi ni Zenos na hindi na kailangan. Saktong pagbukas ng pinto at pumasok ulit ang lizard man na nagpakilala siya bilang Zon at sinabi kay Zenos na kasama niya ngayon ang kanyang kapatid. Tiningnan ng kapatid si Zenos at tinanong kung kaya ba nitong gamutin ang sugat sa kanyang braso. Napansin ni Zenos na tila natamaan ang braso ng babae ng isang magic poison bullet at lubusan nang na-infect ito. Sinabi niya na kailangan ng putulin ang braso dahil patay na ito at tinanong ng babae kung magkano ang bayad. At binanggit ni Zenos ang halagang $100,000. Nagulat si Zon at nagalit dahil sobra raw iyon kumpara sa normal na presyo para sa simpleng pagputol ng braso, pero pinakalma siya ng babae at ipinaliwanag na matalino si Zenos at alam siguro nito na siya si Zafaya, ang pinuno ng Lizard Clan. Ang totoo ay hindi alam ni Zenos kung sino siya pero narinig na niya ang pangalan noon. Alam niya na isa si Zafaya sa mga pangunahing pinuno sa slums na kilala sa pagnanakaw mula sa mayayaman at pagtulong sa mahihirap. Tinanong ni Zafaya kung paano niya naipaliwanag ang ganoon kataas na presyo, sumagot si Zenos ng tuyo na ang pag-regenerate ng bagong braso at nangangailangan ng malaking enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Zafaya at nagtanong kung anong ibig sabihin nito sa regenerate. Naguguluhan si Zenos at ipinaliwanag na puputulan niya ang braso niya at bibigyan siya ng bago. Nagulat si Zafaya pero sinabi niya na kung kaya talaga ni Zenos na gawin iyon na babayaran niya ito ng hinihinging halaga. Agad na pinapahiga siya ni Zenos sa mesa at ginamit ang isang ethereal scalpel para putulin ang patay na braso at pagkatapos ay ni-regenerate niya ito ng isang bago. Nagulat si Zenos nang malaman niya na karaniwan palang hindi ginagawa ng mga healer ang ganitong klase ng pagpapagaling.
Samantala ay taos-puso na nagpasalamat si Zafaya sa kanya sa tulong na ibinigay niya at sinabi ni Zafaya na malamang magpapadala pa siya ng mas maraming tao kay Zenos para magpagamot. Lumipas ang ilang araw at isang gabi matapos gamutin ang mga pasyente, naupo si Zenos para uminom ng tsaa kasama sina Carmela at Lily. Tinanong ni Lily na bakit laging sugatan ang mga lizard people kapag pumupunta sila dito para magpagamot. Ipinaliwanag ni Zenos na may 3 grupo sa underground slums na laging naglalaban-laban ang mga lizard people, ang mga orc at ang mga furry. Bigla niyang naramdaman na may paparating at bumukas ang pinto, pumasok ang isang grupo ng furries kasama ang isang demi-human na babae na nagpakilala bilang Linga, ang pinuno ng mga furries. Alam ni Zenos na si Linga ang humahawak sa lahat ng operasyon sa sugal sa lugar at kilala bilang isang tirano. Sinabihan niya si Linga na sarado na sila para sa araw na iyon, pero kung emergency ay maaari niya silang tingnan. Tumawa si Linga at binanggit na kahit ilang ulit nilang talunin ang mga lizard people at bumabalik pa rin ang mga ito na parang bagong-bago dahil sa paggagamot ni Zenos. Pagkatapos noon ay kumuha siya ng malaking palakol at lumapit kay Zenos, sinasabing papatayin niya ito para hindi na ito makakatulong sa mga lizard people. Sumugod siya pero nabasag ang kanyang palakol ng tamaan ng shield na nakapaligid kay Zenos. Nagumpisa ring umatake ang ibang furries pero wala itong epekto sa kanya, dahil hindi nila siya matamaan at sinimulan nilang sirain ang buong klinik at sinubukan ni Zenos na pigilan sila pero hindi sila nakinig. Biglang lumitaw si Carmela na galit dahil sinira nila ang kanyang tahanan at nang makita ng mga furries ang isang galit na wraith, halos mapaihi sila sa takot pero bago pa man sila mapatay ni Carmela ay pinigilan siya ni Zenos at sinasabing ang klinik na ito ay para magligtas ng buhay, hindi para kumitil. Nagpa siya si Carmela na hayaan na lang siya at bumalik na sa itaas, samantala ay agad na napaluhod si Linga sa sahig at humingi ng tawad, dahil alam niyang ang isang tao na kayang labanan ang isang wraith ay kayang burahin silang lahat ng mga furries sa isang iglap. Sinabi ni Zenos na huwag na silang mag-alala tungkol doon, at napagtanto niya na malamang ay magkakaroon na naman siya ng panibagong grupo ng mga pasyente para sa kanyang klinik. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.